very big subject na talagang dinidivide siya into different categories, no? So, yung mismo engineering mechanics, so let's say, ito na yun, yung naririnig niya ba yung background noise? Yes, okay. Sulit pala tong nahiram kong nahiram kong earphones kasi kanina talaga nahihirapan sila makinig kasi naririnig nila yung background. Ma'am, di po namin kayo marinig. Ang natututunan nila ay hydraulics. Okay, wait lang. Yan. So, sa engineering mechanics natin, nade-divide siya into two parts, which is the mechanics of solids and your mechanics of fluids. Yan. So, dito sa statics, mas magpo-focus tayo on the mechanics of solids. So, dito tayo sa taas. Yan. Yung mechanics of solids natin, nade-divide pa rin siya into two categories. No, yung ating rigid bodies and yung ating deformable bodies. So when we say rigid bodies, so these are objects or these are materials na hindi nagbabago ng shape or ng ng size kapag ka sila ay subjected sa load or sa force. Okay? So, ibig sabihin, yung ating rigid bodies are defined na yung particles nila is very compacted to one another. No. So, even though mag-subject or mag-undergo sila ng load or maka-experience sila ng force, external force, hindi magbabago yung composition ng kanilang particles. So, hindi magbabago yung arrangement ng particles nila. Sila mag-undergo ng deformation. So, yung rigid bodies natin is also divided pa rin sa dalawa. So, dito papasok si statics. So, yung statics natin is the study of forces acting on objects na hindi nagde-deform under load. No. Tapos, kung meron tayong statics, meron din tayong dynamics. Nagpalit pala ako ng Sige. And dito, sa side ng dynamics, meron pa rin siyang subcategories, which is yung ating kinematics and kinetics. So, ito, I am very sure na ito namang dynamics is maaaral nyo on a different subject, on a different semester. So, for today, for this SEM, so engineering mechanics, mechanics of solids, so statics of rigid bodies muna tayo. So, bakit kailangan nating
aralin na rigid bodies. No? So, bakit kailangan mag-focus tayo sa rigid bodies? Kasi on our deformable bodies, meron tayong tatlong subcategories pa sa kanya. Kasi dito, on this part, kino-consider dito yung deformation na na-experience ng ating objects or ng ating bodies. So, kahit sila ay mag-undergo ng kahit anong klaseng deformation, kahit gaano kaliit, so sila ay kino-consider on this part. No? So, meron tayong kanya-kanyang subjects to analyze the deformation of certain materials, of certain bodies. So, diyan papasok si strength of materials. Kung gusto niyong makita yung inyong curriculum, makikita naman siya sa internet. Search niyo lang ay aerospace Batstakio curriculum. So, makikita niyo doon lahat ng subjects na iti-take niyo, kung ano dapat year siya iti-take. Yan. So, on your following semesters, yan. So, mag-iiba lang yung name ata ng subject, pero siya ay similar. Dito lang sa strength of materials, meron din diyang theory of elasticity and theory of plasticity. So, for the mechanics of solids, so ito yung mga napapag-aralan. So, ganito ka-broad yung ating engineering mechanics. So, kaya, especially kapag um, talagang fundamental yung inyong subjects. So, magkahiwalay talaga ang statics at dynamics. No? Ayan. So, for the mechanics of fluids naman, yan. So, meron lang tayong tatlo dyan. So, meron tayong ideal, compressible, and your viscous fluids. Yan. So, para lang makompleto natin yung outline natin. So, this is at least simple outline, no? Parang simple outline for engineering mechanics. No? Yan. So, dito, sa SEM natin, so ito, yung ating magiging path. Yan. So, statics lang tayo. So, statics nga natin. So, ang i-analyze natin is how certain structures, connections, no? So, hindi lamang tayo lagi magfo-focus sa single body. So, meron tayo ditong pwede tayo magkaroon ng connected bodies, no? By different types of connections. So, papasadahan natin siya ng mabilis para pagka meron tayong examples, no? Kasi kada type of connection, meron tayong different forces, na, na nagaganap doon sa connection na yun. So, yan. In statics, we study how the structures and several mechanical systems remain at rest or in equilibrium.
No. So dito, fundamental subject din siya kasi in your future years or in your higher years, no, statics is needed para ma-ensure natin yung stability and safety ng ating mga structures kapag tayo ay nagde-design. No. So, ano nga ulit ang rigid bodies? Based sa aking short definition kanina. Na-define ko naman siya kanina habang sinusulat ko dun sa ating Canva. So, ano nga, pag sinabi nating rigid body, ano nga ang yes, Miss O'Malley, Karil. Ang rigid bodies po based po sa in-explain niyo po kanina is hindi po nababago yung kanilang composition even under the influence po of load and force po. Okay. So, correct. Yan. So, rigid bodies natin, sila yung hindi nagpapalit ng size or shape pagka nag-undergo sa load. Okay. So, bakit kaya? Why do you think na rigid bodies yung kailangan natin gamitin sa statics? So, may relevance ba? Tingin nyo? Meron bang relevance yung rigid bodies sa statics or sa pag-analyze natin ng problems in the future lessons or wala? So, why or why not? Do you think? Do you think? Okay. So, sige, wala kasing ano. So, yes, kaya tayo gagamit ng rigid body. No? So, yung term nating rigid body, so, based pa rin sa kanyang definition na hindi siya magbabago and magde-deform under the presence of a force or a load. No. So, that is a very important um, point or key point. No, kasi all almost kapag kasi sa totoong buhay, if we are going to um, apply, no? So, yung mga theoretical nating situations sa ating pinag-aaralan, kapag ginawa natin siya in real life, no? So, let's say we have a steel beam, no? Siguro, sige, let's say na mga 5 meters. And ano tayo, naglagay tayo ng load sa kanya. No? So, mga kahit mo, let's say mga 80 newtons na load or na force. So, in real life, meron at merong mangyayaring um, sorry, meron at merong mangyayaring deformation sa ating steel beam. No? So, a rigid body in statics is an idealized solid object. No? Kung saan yung deformation na na-experience ng ating material or ng ating body in real life, no? So, where talagang posible talaga and 100% true na all materials experience deformation kapag subject sila sa any type of load. No? So, yung part na yun, yung concept of deformation is nine-neglect natin sa statics. Kasi hindi siya yung purpose ng pag-a-analyze natin. No? So, ina-analyze natin is
papaano natin mai-ensure na yung ating structure ay stable or will remain at equilibrium or at rest. No. So kung tayo ay magsa-study or mag-a-analyze with considerations given sa ating deformation, so siya ay papasok under the strength of materials. Hindi naman mahina ang boses ko, ano? Pakiramdam ko kasi mahina. Wait lang. Try niyo pakinggan 'to 'pag walang headset. Nagets nyo ba kung anong pinagkaiba nitong is pi over a, y bar? At saka itong binigay kong formula, pero magiging para naman yung answer or magiging Hello. value ng eccentricity. Narinig ba ako? Okay? So, paano magiging answer? Wala na po, ma'am. Ano yung magiging distance nito? Ganun yung Since nakuha na natin yung ganun yung eccentricity. magiging itsura kapag Meron na si... Okay, sige, kapag ikaw na walang ulit lang ano. to. Yan. Kapagka etong hindi ko suot yung earphones na nahiram ko. Ang hirap niya talaga kanina. Hindi ko sila matalo kasi ayan, hello. Bumalik. Pero ako'y naka-hotspot kasi 30 minutes na lang naman. Bilis lang. Sana ay matapos natin. Wala, ma'am. Meron na? Hindi, naka-hotspot ako eh. Tapusin lang natin to. Ayan. Wait.
Ayan. So, hello, hello, hello. So, okay. So, yun naman, natapos ko ba yung sinasabi ko kanina? Ayan. So, let's talk about naman. So, bakit ba bakit nyo ba tinetake itong subject na 'to? So, statics of rigid bodies or statics in general has various application in the engineering fields. So, especially lalo na sa amin, civil engineering namin, magagamit siya in structural design, 'no. So, yung statics nagagamit namin para ma-determine kung paano yung mga loads, yung different loads na kine-carry ng aming structure na dine-design are distributed, no, dun sa aming mga structural members. So, ano ba mga different loads pa yon? Meron tayong yung weight of the building. So, that is one load. So, yung occupants natin, yung mga tumitigil dun sa ating building, that is another type of load. Yung ating wind loads, yung mga seismic forces, so that is all taken into account. No, and statics is used para mag-analyze ng mas maayos doon. So, sa foundations, ganun din. No? So, yung soil pressure, tsaka stability ng aming mga structure na nakapatong sa soil. So, for yours, no. So, for aerospace engineering, nag-search ako kanina. So, statics daw will be essential for your aircraft structures. So, for wings, fuselage, and landing gears daw are analyzed using statics principles in withstanding aerodynamic and ground loads. So, medyo nagme-make sense naman yung statement na yon for me. Next is control surfaces. Yung stability daw of rudders, elevators, flaps, require force and moment equilibrium analysis. Siguro sa mga design subjects nyo, no? And spacecraft. Yan. So, yung design daw, kapag ka nagde-design ng satellites and rockets. So, yung structural stability ng satellites na ipadadala nyo dun. No? So, after nyo siyang i-launch and kapag siya ay in space na. Cute naman. So, yun. Meron din siyang, ang statics is not limited sa use ng civil lang and aerospace. Just like I mentioned, meron din siyang applications especially in mechanical engineering. No, so for machine components, robotics and mechanisms, and sa vehicle frames. Yan. So, yung ating mga sasakyan. So, for electrical engineering, mayroon ding application ng statics. For environmental engineering, meron din. No, so yung mga water tanks and yung mga dams natin. So, though siya ay nade-discuss din namin sa civil engineering, so pumapasok naman din siya sa environmental engineering. So, yung dams and water tanks. And yung mga landfills. Okay. And also sa creation of solar panel structures. Yan. So, 'di ba, maraming application ang ating subject. Kaya it's
really important. You learn the fundamentals, no? Para kahit paikot-ikutin natin yung problems, iba-ibahin natin yung given, ang structure ng ating problem mismo. Pag iniba ang wordings, no? Hindi kayo magugulat, hindi kayo malilito. No? So, ano-ano nga ba yung ating mga kailangang malaman na concepts, no? And starting, statics. So, nabanggit na natin, napag-usapan na natin rigid bodies. So, next na natin is yung ating mass. So, in your own words, how can you describe mass? Hello? So, in your own words, how can you describe mass? Yes, Miss Umali? Basically po, ang mass po is yung amount of matter na nasa isa pong object. Okay, so that's it. That is the definition of mass. So, mass is the amount of matter present in a certain object or in a certain body. So, mass does not change, no, with respect to location. So, kahit saan mo dalhin ang isang object, yung mass niya in this area is the same as its mass on that area. No, in contrast to weight. No, so mass and weight mass and weight are different from each other, ha? Kasi weight changes with location. Hindi gaya ng mass na ang isang phone siguro is siguro 1 kilo. 1 kilo tong phone na to dito sa Earth. Pag dinala ko siya sa Mars, 1 kilo pa rin siya. Pero yung weight ng aking phone sa Earth ay different weight niya sa Mars. So, wait. I'm sure you already you're already familiar, but let's still give examples. So, let's say na meron tayong aha, meron tayong box. Yan. Yung box natin is 40 kilogram mass. So, what is this box weight on Earth? So, tinatanong ko is the weight of the box on Earth. So, ano ba ang formula ng ating weight? How do you for the weight? No. So, if weight changes from one place or in respect to locate it, ano, ang makukuha nyo, saan siya ano ang formula ng ating weight? Okay, so medyo choppy date lang ako eh. So, W or weight is equals to mass times gravity. So, alam nyo naman ang value ng gravity natin dito sa Earth. Anong value ang ginagamit natin to represent the gravitational acceleration or the gravitational force of Earth?
9.81 meter per second squared. Okay, very good. So, yung gravity natin is 9.81 meter per second squared. So, ito ha, kapag nagsosolve tayo ng problems, I want you to be consistent sa ating units. Ha? Kailangan, kapag nagsosolve, makikita ko yung cancellation of units. Makikita ko yung, tawag dito, consistency of the units. So kapag meters, lahat, meters. M, gagawin nyo lahat millimeters. Kasi yun yung isa sa pamali nyo sa pagsosolve. Kahit tama, kahit tama nyo kapag mali yung value no, 49 equal 5 meters. So, mali na agad yan. Pag sinolve yan, yan ang ginamit nyo, so, mali. No. So, solve for our given problem. So, 49 kilograms times 9.81 meter per second squared. So, what is our answer for this? Sige. So, you have your calculator palagi. 480. Ano po?
Wait, sorry. So, ang ating sagot ay yan, correct. 480.69 newtons. So, lagi, yung weight natin is expressed in newtons. True. Hindi, ikaw instructor, ikaw mag-explain. Yan. 480.69. 69 newtons. So, ito yung natin. That is our final answer. So, what if bago naman yung value ng gravitational acceleration natin? Yung magiging, ano yung magiging weight natin is, so yung same box, yung gagamitin natin, 49 kilograms times. So, papalitan natin, what if, let's say, ang gravitational acceleration natin, napalitan natin ng 12 meter per second squared. So, ano yung magiging sagot natin? Hmm. Ang, oo, downward kasi pati ang weight of water. Wait, sorry. So, it will be our weight kapag nabago yung ating nabago yung ating okay, yan, sorry. Delay dumadating sa akin yung pen. Delay dumadating yung messages sa akin kasi mabagal yung aking data. Sorry na. So, hindi pa isa lang tayo nakadalawang course. Kasi 54 na. 188 Newton. Yan, so, correct. Oh, so, let's say naman, meron tayong um, meron tayong irregular shape body. So, meron tayong ang bibigyan natin sa kanya ay 85 newtons. So, ano yung mass ng ating object, Earth? Mass naman ang hanapin natin. You have to manipulate the equation. You have to manipulate the equation of your weight para makuha mo yung mass. So, what will be our mass? 8.66 kilograms. Correct. Yes. Kuhang weight. So, ano mass ngayon? So, yung mass ng um, ating object, ating body. So, yung mass ay moon. Nam- Sa moon. Magbabago ba ang ating mass sa moon? Sa moon. So, yes or no? Sorry. Magbabago. Ang mass, I'm asking for the mass.
Yan. So, yan. So, yon. So, hindi. Kasi, mass does not change with location. So, ayun. So, hindi na tayo umabot. Putik talaga ang internet. Wi-Fi na ba? Ayan. So, nga ngayon lang umayos. Hello, hello. Ngayon lang umayos yung aming internet. So, ayun. That's 1 hour. So, konti lang talaga yung madi-discuss natin kapag 1 hour lang. Tapos, meron pa tayong naging interruptions. Yan, gaya ng aking signal, no? So, on our next meeting, tuloy natin. And then, we'll start with 4 systems nga. Sinabi natin kanina. 4 systems. Nating vector operations. Okay? So, yan. Before I dismiss you, may natutunan ba? And, I okay. So, I feel naman na familiar na din nga kayo sa concepts na yon, but I just want to refresh your memory, ano? Okay, so before I dismiss you all, so kindly open your cameras, no? Documentation lang natin. So, ganap tayo today. May nakita tayo dito ano. Yes. Let's go. Sorry. Gusto ko pag nagpicture ay kita yung ano. Kita yung aking veil sa likod. Maarte kasi si ma'am. Hi. Cameras, everyone? Eh, September 3. Okay na pala. Okay, on my count. 1, 2, 3. Smile. Yan. Wait lang. Okay. So, thank you again for attending today. No, kahit mabilis lang. Thank you for your patience and I hope you have learned something. So, see you on our next meeting. Don't forget our your index cards. Ha? So, bye-bye. Thank you po. Thank you po.